What's up mga payong? Magandang gabi, magandang tanghali, magandang umaga, kung saan man kayo naroon. Ngayon, dito sa amin, 9:09 ng gabi, araw ng Huwebes. Yung mga ano ngayon, tao dito nagse-celebrate ng Thanksgiving, Happy Thanksgiving kung kayo nagse-celebrate kung saang mga lugar sa mundo. Kung kayo naniniwala diyan, yung ibang tao hindi naniniwala diyan, pero kung naniniwala kayo, Happy Thanksgiving sa lahat. Sana ay nagkaroon kayo ng magandang Thanksgiving at sana marami kayong nakain araw na 'to. Anyway, ano bang mga latest diyan mga boss? Ano bang mga bago sa larangan ng politics? Ang daming mga nangyayari ngayon na maiinit na balita mga boss. Pero, meron tayong isang pag-uusapan tungkol dito sa, um, pinakamainit na, ah, salarin para sa'kin. Para sa'kin salarin 'to, eh. Pero pinakamainit na tao sa Pilipinas ngayon dahil siyang, pinaka-star witness ngayon, eh, ng mga kalaban, 'di ba, ng administrasyon. Pero anyway, ano bang mga latest ngayon? Maraming latest ngayon, eh. Si Cheese balita ko naabsuelto na ng COMELEC, ah. Anyway, si Cheese, okey, kahit absuelto nila 'yan, alam ko naman ganyan babagsakan 'yan, eh, yung absuelto na 'yan kay Cheese. Siguradong absuelto 'yan kasi ganyan naman talaga sa atin sa Pilipinas. Ngayon, sinasabi ko sa inyo yung itong mga involved sa flood control project na 'to. Kapag 'yan si BBM talaga walang naipakulong o walang natapos, talagang hindi niya okey may mga makukulong man siya maliliit na tao, yung mga hindi kilalang tao masyado. Tapos yung mga matitindi na makakalalang pulitika hindi makukulong, balewala lahat ng ginawa niya. Kasi ang inaabangan ng mga tao yung mga malalaking tao, yung matitinding tao na na hindi mapakulong-kulong, hindi ko alam kung bakit. Kagaya ni Cheese, saglit lang, parang wala na, di ba? Ang daling nakalusot, di ba? Isipin mo yun, kung tayo ang nasa kalagayan ni Cheese, sigurado kulong na tayo. Wala nang sabi-sabi yan. Kung tayong mga maliliit na tao, yari tayo. Pero sa kanya, hindi siya kinakabahan sa mga ganyan kasi alam niya kung paano lulusutan yan. Madaling lusutan sa kanila yan. Susunod yan si Marcoleta. Ngayon, usap-usapan, di ba? Usap-usapan, medyo nagsinungaling daw si Marcoleta sa ano niya, sa salin, tsaka sose. Huwag na kayong maglala mga boss, walang mangyayari diyan. Makakalusot din yan. Si Cheese nga nakalusot, eh, obvious na obvious, eh. Ngayon sasabihin lang nila, "Ay hindi si ano, personal kasi yung ano na yun, eh, contribution, eh, di ba? Hindi naman galing sa company, eh." Kasi ang bawal galing sa company na construction na contractor, di ba? 'Pag contractor ka, kapag construction company ka o meron kang mga, um project na sa government, nakataas sa government, hindi ka puwedeng mag-donate sa mga pulitisyan kasi siyempre magiging sapaw yun, eh. Magiging ano, magkakaroon ng, conflict of interest, di ba? So, bawal ka mag-donate, pero umamin 'tong mga 'to nung nakaraan na nag-donate, di ba, na tinanggap nga ni Cheese yung 30 million. Pero anyway, hindi sila kinabahan diyan sa usapan na 'yan kasi alam nila malulusutan nila 'yan, madali lang pala kasi na personal na pera nitong lalaki. Kung sino man nakalimutan ko pangalan nun, eh, kaibigan niya, 'di ba? Personal na pera niya daw 'yan, hindi raw galing sa company 'yan. Okey, lusot, 'di ba? Gano'n lang. So ngayon, kung sino pa masisilip nila diyan na nagbigay na tumanggap ng mga pera diyan, kung sino man yung mga inisyu ng COMELEC ng invitation o maiimbitahan diyan para pakitang tao na lang 'yan mga boss. Makakalusot lahat yang mga 'yan. Si ano, si Marcoleta yung marami namang tumanggap, eh, hindi lang naman sila, eh, sino pa ba ang tumanggap? Alam ko si Bam Aquino tumanggap, sila Erwin Tulfo, kung sino-sino pang mga senador na tumanggap na kumandidato nung nakaraang eleksyon. Pero 'yan, 100% 'yan makakalusot lang huwag niyo nang intindihin yang mga 'yan, dito na tayo sa flood control, mas maganda-gandang intindihin 'to. Pero yung COMELEC wala 'yan, puro porma lang 'yan si ano, bayaan mo siya sa buhay niya. Anyway, pag-usapan natin 'tong, um, kay, kay Secretary Laurel. Kasi in-interview siya kanina, matindi yung mga nilabas niya. Sinagot niya lahat yung mga paratang ni Saltikong ano, AI. Di ba ako, ano, di ba palagay niyo mga boss? Para sa akin, ako, peking-peke talaga ako sa mga nilabas niyang video, hindi talaga ako naniniwala. Pero ang nagtataka ka,
ang daming naniniwala sa kanya. Yun ang nakakapagtaka. Ako talaga, ever since day one, hindi dahil sa galit ako hindi dahil sa mga Marcos ako, hindi talaga kapanipaniwala yung mga pinagsasabi niya, tsaka yung itsura niya, tsaka yung pasok niya, yung timing niya, yung, yung mga paratang niya, yung pagmamalinis niya, lahat, overall talaga, wala talaga akong pinaniwalaan kahit isa. Pero syempre, gusto ko pa rin matapos yung may part 1, part 2, part 3, part 4, may mga part 5 may mga part may mga part 4, part 5 di ba? So, gusto ko talaga matapos lahat ng part para bago makapag-komento sa ano na 'to, sa tao na 'to. Pero wala talaga, tinapos ko hanggang huli, wala talaga. Walang kwentang pag-usapan. Pero ang maganda nito, merong isang pumalag sa mga pinagsasabi niya, siguro napuno na ang salop, 'di ba? Pati nga si BBM pumalag na, si Lisa Marcos, si Sandro Marcos, dinamay niya, pumalag na. So ngayon, kahit na pumapalag na 'tong mga 'to, yung pamilyang Marcos na dinamay niya, yung mga tao di pa rin naniniwala kasi gusto nila talaga ituro talaga si Marcos, di ba? Ituro talaga 'tong pamilyang Marcos, magnanakaw yung buong pamilya ni Marcos, eh. Pero, talagang kahit anong gawin mong tumbling, boss, kahit anong gawin mong tumbling, basta nagsisinungaling ka, talagang magpabalentong-balentong ka man ng paulit-ulit, talagang babalik at babalik sa'yo yung mga pinagsasabi mo kasi walang katotohanan lahat ng sinabi mo. Nagmamalinis ka, lahat ng sinasabi mo panay paratang sa iba, nililinis mo yung kamay mo, di ba? Ngayon, kung talagang sincere siya sa mga gusto niyang mangyari, kung talagang gusto niyang damay-damay na, di ba? Damay-damay na, umuwi ka dito, ay, umuwi ka pala doon. Umuwi ka doon sa inyo, sa Pilipinas. Di ba? Umuwi ka sa Pilipinas. Doon mo patunayan, Brad. Di ba? Kung talagang kayo, yumaman lang kayo eh. Sa totoo lang, yumaman na kayo. Hindi pa kayo nakabili ng utak. Hindi ka nakabili. Kasi ang utak hindi talaga nabibili yan eh. Kahit na gano'n kayaman ka pa, magpa-opera ka pa ng ulo mo. Magpalit ka ng ulo. Kung talagang yung utak ng ulo papalit mo, walang laman. Sayang lang pera nyo. Sayang lang pera nyo. Buti na napakinabangan pa ng manak nyo kahit paano. Pero sinayang nyo yung pera ng taong bayan eh. Hindi kayo bumili ng utak eh. Anyway, papanoorin natin itong interview ni Sec Laurel, okay? Papanoorin natin ng konti para magkaroon kayo ng idea kung paano niya binalatan tong sinungaling na saldi ko na to. Alam mo, nakakasuklam yung style ng tao na to kasi sa dami ng problema ng Pilipinas, okay? Ang daming problema ng Pilipinas. Ang daming munang ninakaw sa Pilipinas. Ngayon, kung talagang wala kang kasalanan, sana hindi ka na lang nagturo, di ba? Sana umuwi ka at pinatunayan mo hindi ka may kasalanan, lalabas at lalabas din naman yung katotohanan kung sino talaga mastermind yan. Di ba? Sana hindi ka na lumihis. Kasi ginawa mo lalong pinagulo eh. Ang dami na nga nagagalit sa administrasyon, pinagulo mo pa lalo eh. Di ba? Dati, galit sa'yo yung mga Duterte, ngayon, kapin-kapin na naman sa'yo. Dahil sa ginawa mo, pinag-away mo lalo yung mga Pilipino eh. Wala ka sa ayos. Ito, panoorin natin mga boss. Well, noong September 2023, ako ay pinatawag sa Bahay Pangulo at doon na officially sinabi sa akin na ako ang magiging Secretary of the Department of Agriculture. At nung natanggap ko sa posisyon, at nung tinanggap ko yung posisyon. Tandaan nyo, dati nung umpisa ng termino ni Bongbong Marcos, siya ang DA, Department of Agriculture, siya ang tumayo kasi wala siyang makuha nun. Wala siyang makuha nung mga panahon na yun, di ba? Naalala nyo, panahon na yun. Pero nung tumagal-tagal, eto ang napili niya, to si Sec Laurel, isa sa mga malulupit to. Sinabihan ho ako ng ating mahal na Pangulo, clean it up, do what you have to do, form your own team. Due to his marching orders, nag-umpisa din ako mag-research at mag-imbestiga. Marami hong paratang si Saldico tungkol sa ibang commodity na hawak ng DA. Una sa lahat, asukal. Ang rami niyang sinabi tungkol sa sugar, pero ito ang totoong nangyari. Ito ang totoong naging experience ko sa kanya tungkol sa asukal. Sometime first week of March 2024, pinatawag niya ako para pumunta sa Manila Polo Town Homes para ipakilala ang isang major sugar importer. Of course, we had our pleasantries.
And basically, ang hiningi sa akin ni Saldico ay kung pwedeng bigyan daw sila ng import allocation for sugar or 200,000 metric tons of refined sugar for the year 20. Nagulat ako sa sobrang laki ng kanyang request. So I just Teka, nakamute yata ako nun. Nakamute yata dyan. So, ang sinasabi ni Sec, di ba? Pinapasinungalingan niya yung sinabi ni Saldico kasi ang tuturo ni Saldico si First Lady. Si First Lady daw nakikailan dyan sa sugar production na yan. Tsaka yung kapatid ni First Lady, si Martin Araneta daw. said I will look into it. Tumawag ako kaagad after the meeting kay SRA Administrator Pablo Ascona at naikwento ko itong request sa kanya. And it was very timely that we have the final draft of the sugar importation allocation system to level the playing field. Kaya immediately, nilabas namin yung nung March 8, 2024, ang Sugar Order Number 3 series of 2023 and 2024. Itong Sugar Order Number 2 ang naging basihan ko sa pagtanggi sa kanilang request. Ito ho yun. Papakita namin mamaya. Build a website you love. Oh, teka lang. Nagkaroon ng ano, ng may commercial. So, yun. Anyway, mga boss, at least, you know, meron ng bumanat kay, kay Saldico. Kasi nung nakakarang araw, dahil tahimik ng administrasyon, bumabat lang si Atty. Claire, di ba? Si Atty. Claire lang yung sumasagot sa mga, sa mga banat niya. Pero si Saldico, habang may sumasagot, gumagawa siya ng segue eh. Parang hinihintay niya yung sagot ng parang ganun nangyayari. Hinihintay niya yung sagot, tapos bigla siyang babanat, liliko siya para iligaw sa iba. Una, Bongbong Marcos, si Martin Romualdez, tapos bumanat siya kay First Lady naman, tapos si Sandro Marcos naman, di ba? Ngayon, yung sa agriculture naman, di ba? Kung ano-ano pinagsasabi nitong tao na to. Tuloy natin to. Wala na commercial. Bakit tumaas ang presyo ng sibuyas nung panahon na yon? It's a simple supply and demand issue. Nag-report na ang BPI kay Senior Yusek Panganiban noong October 2022 na wala ng stocks ng yellow onion at 40,000 tons na lang ang natitirang stocks for the year for red onion. The official recommendation of BPI or the Bureau of Plant and Industry to Senior Yusek Panganiban was to import 3,960 metric tons of yellow onion and 17,100 metric tons of red onion. At hindi ito na-actionan ng DA management at the time. At bilang Private Sector Advisory Council member for Agriculture during that time, wala kaming nakitang official recommendation to the Secretary. Dahil wala ng local supply at wala ng importasyon, kaya nag-shoot up ang presyo ng red onion to 392 pesos and yellow onion to 632 pesos. At meron pang very short time na naging 700 pesos to. Ito ay aking personal na research as a member of the Private Sector Advisory Council for Agriculture. Dahil sa ako din ay nasa cold storage industry for 28 years before joining the government. So I have the data sa mga estimated laman ng mga cold storages. Plus to confirm my suspicion, pinapuntahan ko ang aking mga tao sa mga cold storage sa Nueva Ecija at kinausap ko ang mga kaibigan ko doon. And everybody confirmed na wala ng local supply na imported na sibuyas. O halos wala ng sibuyas nung panahon na yon. If may big-scale smuggling na nangyayari during that time, nakakasiguro ako na hindi tataas ng ganito ang presyo. Hindi ito logical.
Hindi rin ako naniniwala at that time na may nag-hoard ng onions, contrary sa mga pinagsasabi ng mga iba. Walang negosyante or importer or trader na mag-hold ng stocks ng kanilang onion at itatago kung ang presyo ay 700 pesos na, i-release lahat yan. Di ba? Hindi talaga bumaba lang ang presyo at tumaas yun dahil walang supply. It's as simple as that. Hindi rin totoo na involved si Martin Araneta sa onion importation or any smuggling. Boom! Yun na. Sinabi na ni Secretary Laurel mismo, hindi involved si Martin ni Romualdez. Martin Arreta, kapatid ni FL yan eh. So hindi rin involved. Pero yun ang tinuturo niya. Ewan ko ba't kasi turo na turo eh, brad eh. Turo na turo, ayaw mumuwi eh. Or importation issue. 2 taon na ho ako dito sa opisina ko, kahit isang beses ho Pero yung mga DDS niya, panuwala pa rin yan. walang binigay o walang request sa akin si Martin Araneta na for importation of onions or any agricultural commodities. Hindi ho katulad ni Saldico. Ayun. Ha? Ginagalit mo si Sek eh. Sinabi ni Saldico noong April 2023, oops, sandali, kamali ako. Isunod na naman natin yung bigas. Sinabi ni Saldico noong April 2023 ay nagrekomenda siya ng 13 million metric tons na importation ng bigas kay Speaker Martin Romualdez para bumagsak ang presyo ng bigas sa ating bansa. Ay nako, buti na lang hindi siya nasunod. Dahil ang 13 million metric tons na bigas ay katumbas ng 20 million tons of palay. Yan ang kabuuang produksyon na pinaghirapan ng ating mga magigiting na magsasaka sa buong bansa sa loob ng 1 taon. Gusto pala niyang patayin ang kabuhayan ng ating mga magigiting na magsasaka habang pinag-iinteresan ni Saldico ang kaban ng bayan. Gusto pala niyang patayin. Ha? Isipin nyo, gusto niyo palang patayin. Talagang pagka ang tao nagkakaroon ng kapangyarihan, nagiging gahaman. Kapag nagiging gahaman, lalong tumatakaw at lalong hindi natitigil ang kasakiman at walang kabusugan sa kayamanan. Ito nangyari sa'yo. Ano nangyari sa'yo, Brad? Tungkol sa taripa, Alam mo, dito natutuwa yung congressman, Brad. Alam mo ba't dito natutuwa yung congressman? Kasi, man, dude, ang tinatawag ng congressman o senador, mayor, governor, yung mga taong dapat kagalang-galang. Ikaw, ewan ko sa'yo, kapag may gumalang pa sa'yo ng mga Pilipino, kabila ng ginawa mo sa bansa natin, ako mismo bubatok doon. tungkol at totoong nagtawag ng meeting si Speaker Martin Romualdez sa Polo Town Homes Paano mo papaliwag sa mga anak mo yan? Ha? Paano mo papaliwag sa anak mo yan? Antindi nyo talaga. para pag-usapan ng taripa. Ang totoo niyan, ang rekomendasyon ni Saldico ay 0% tariff. Hindi kami ni Secretary Recto pumayag sa zero tariff na kanyang suggestion. Ang position is Isipin mo ha, ang ganda ng buhay mo, Brad ha. Ang laki ng bahay mo, dahil mo arerian, dahil mo pera, yung mga anak mo, sarap sa buhay, di ba? Kung saan pupunta, pati pamilya mo, mga kapatid mo, kung sino man, nakinabang lahat sila sa kapangyarihan na ito. Pwede naman eh, di ba? Sana lang, hindi nyo lang inubos lahat, sinagat-sagat nyo naman kasi, parang hindi naman kayo parang hindi kasasan nyo yung pera ng Pilipinas eh, di ba? Isipin mo, may mga helicopter ka pa, private jet, kung saan pupunta, di ba? Ngayon. Sec Ralph during that time ay 20% and the DA's position was 25%. Ang final recommendation namin ay naging 15% dahil masyadong mataas ang world market price during that time. Tungkol sa pagbababa ng presyo ng bigas, bagamat ginawa ng 15% ng taripa noong July 2024, sinabi ko sa kanila, simula pa lang, hindi ganun kabilis ang pagbaba ng presyo ng bigas. At ang aking forecast actually was sa January 2025 pa ito mararamdaman. And I have press statements to prove that, no? Ang rason kaya hindi bababa kaagad ang presyo ay dahil maraming nag-import ng bigas sa mataas na presyo at sa mataas na taripa. Hindi naman santo ang ating mga importers at papayag na malugi sila ng malaki, di ba?
Noong July 2024 din, na nung naitakda ang 15% tariff, tumaas pa ang world market price ng bigas at umabot ng $710 per metric ton. Kaya hindi agad mararamdaman ang epekto ng pagbabago ng taripa. Sa local rice naman, napakataas ho ng presyo ng bili ng mga traders and rice mills at ang presyo ng palay noon ay umaabot sa 27 to 30 pesos per kilo sa ilang probinsya. If you have a Oh, may commercial. Yun. So anyway, mga boss, yung pinag-uusapan natin, no? Si Saldico. Nung napapanood ko siya noon, pangako sa tao na to eh. Pangako sa tao na to kasi pinapanatan niya natin si BP Sara sa confidential funds, ganyan, no, yan, no. No, parang doon sila nagkaroon ng nagkaroon ng alitan eh, di ba? Sila nila BP Sara, hanga pa nga doon sa tapang ng tao na to, sabi ko. Tumatabla sa mga Duterte, di ba? Pero nung panahon ni Duterte pala, siya pala involved din pala siya sa mga laptop scandal tsaka sa Parmali. Lately ko na lang din nabalitaan. Pero siyempre, hindi mo maisip na nakasabwat siya kasi nga kinakalaban niya nga si Sara eh, no? So, hindi ko alam kung anong style ng tao na to. Ngayon naman, si Marcos naman kinakalaban niya. So, talaga, ang tao talaga kapag may masamang binabalak, talagang magaling eh. Magaling magsinungaling, magaling gumawa ng mga kwento, magaling itong tao na to kasi ngayon lang nakakita ng ganito eh. Ibang klase to. Sana lang, okay? Sana na lang talagang hindi siya nagsasabi ng totoo kasi kung mapapatunayan na siya palang talagang nagsasabi ng totoo at lahat kami mali, lahat talagang itong mga to, sila Sec mali, sila Bongbong Marcos mali, si Lisa mali, lahat pala ng pinaparatangan niya ay totoong mga magnanakaw at siya ang tama, siya ang hindi, siya ang malinis. Aba, nagkabaliktad-baliktad ng mundo. Sabi-sabi talagang kami na naniniwala sa administrasyon kay Bongbong Marcos at sa mga alagad niya. Sabihin kami pala yung mga walang kautak-utak kasi hindi namin nabasa. Ganon. Kayo pala ang nakabasa, so kayo pala ang matitindi. Mga DDS, kayo pala ang tama, di ba? Kayo pala ang kami pala ang mali. So ngayon, magkakaroon din ng katapusan itong mga usap-usapan na to. Okay? Ako kung sakasakali man na si Saldi ko pala talagang hero ng sambayanan dahil sa pagsasabi niya ng totoo. Kung sakasakaling mapatunayan na totoo ang mga sinasabi niya, ako mismo ang gagawa ng isang matinding vlog na ganito or sa Facebook or saan man na talagang hingi ako ng pasensya sa inyo mga DDS, pasensya na kayo, ganyan, pasensya na, Saldi ko, napagbintangan kita, ganyan, nakakaya ang sarili ko, wala akong utak, bobo ako, aaminin ko, napakabobo ko para hindi maniwala sa'yo. Pero habang, hindi pa napapatunayan to, habang ganito pa ang pag-iisip namin, habang kami pa ang nakakalamang sa mga nangyayari dahil alam namin na ikaw, Saldi ko, ay nagsisinungaling, kaya kayong mga DDS, mag-isip-isip na rin kayo. Okay? Pero, di ba, sana magkaganon din, sana dumating din yung time na kung ikaw, kung si Saldi ko ay mapatunayan na talagang sisinungaling at makukulong at talagang mastermind ng kaguluhan na to, nagpapagamit sa mga kung sino man, papit pala ng Duterte or something like that, sana tanggapin din ninyo kayong mga DDS na nagkamali kayo. Sana humingi din kayo ng pasensya, sana magpakumbaba din kayo. Sana maging daan to para magkasundo-sundo tayo at magkita-kita tayo sa gitna para matapos na itong away na to at supportahan na natin ang administrasyon kung sino pa man susunod na upo. Di ba? Pero kung magmamatigas pa rin kayo, kahit napatunayan na nagsisinungaling na yung hero nyo, magmamatigas pa rin kayo, talaga wala na kayong lugar sa mundo. Kahit sa kayong pumuntahan, wala na kayong makakasundo. Kasi ang mga taong hindi marunong tumagat ang pagkakamali nila, walang lugar kahit saan. Sa pamilya, sa komunidad, sa eskwela, sa trabaho, wala kang makakasundo, wala kang maging kaibigan di ba? Kung hindi ka marunong tumagat ang pagkakamali mo, lagi ka na lang tama, pwede ba yun? Walang taong ganun.
rice industry, hindi basta-basta magbababa ng presyo sa kanilang biniling palay sa mataas na presyo, di ba? Sabi ko sa kanila ay maghintay at ginagawan ho namin ito ng paraan. At ang unang solusyon sa pagbababa ng presyo sa merkado ay pag-implement ng Department of Agriculture ng P29 Rice for All program. Ito yung 29 peso rice natin noon. Ang mga sumusunod doon ay may pag-impose ng MSRP, Maximum Suggested Retail Price, na naging very effective sa pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado. At nasaksihan niyo ito, lalo na sa mga media dito na sumama sa aming pag-iikot-ikot, di ba? Yun yung naging clincher eh. Kayo na magpapatunay nito. Tungkol sa allegation na pinahinto ko ang Quintacom hearing dahil may pinakita daw akong isang confidential report na nakasad ang pangalan ni First Lady Lisa Araneta Marcos mismo sa hawak, ang may hawak ng rice importers at involved sa rice smuggling, ito ho ay walang katotohanan. Ito ho ay walang katotohanan. Okay? Yan na ha. Baka mga dito sabihin nyo, ay hindi, baka Marcos yun eh. Siyempre, paano na yung paniniwalaan yan? Kasi ganyan talaga yung nagsasabi ng totoo. Malakas ang loob na humarap sa mga tao, ganyan, hindi peke, live, na kung kahit nagbabasa ka, okay lang. Basta live kang nagsasalita. Tapos, yung sinasabi mo, may kabuluhan. Hindi kagaya ni Amy Marcos. Fabricated lie ho to. Napakasinungaling talaga niya. The First Lady, Napaka-sinungaling talaga niya. Mali pa yung caption ko. Sinabi ko, sinungaling ka. Napaka-sinungaling pala. Exclamation point pala sinabi niya. Napaka-sinungaling talaga. has never meddled in any DA matters. Hindi kailanman nakialam ang ating First Lady. Ayun na ha. Hindi kailanman nakialam daw ha. Ito ho yung confidential report na sinabit namin sa Kongreso. Wala ho ang pangalan ni First Lady dito. Napakasinungaling talaga. Hinulit niya ulit. Napaka-sinungaling mo talaga. Sabi ko, napaka-sinungaling mo talaga. Sandali, may tumatawag. Ito tawag daw. Naglabas din kahapon ng pahayag si Kong Mark Inverga bilang Committee Chair of Agriculture and Co-Chair of the Quintacom na illogical and absurd ito. Hindi rin totoo na pumunta ako sa Manila Polo Townhomes para pagalitan lang nila. Hindi rin ako humingi ng paumanhin sa kanila. I do not use the word naive. It is not part of my vocabulary. Medyo social yun yata. Tuwing ako ay napupunta roon for official business only, specifically for the department's legislative agenda. Sa isda naman tayo. Nakita niyo at narinig ang aking sinabi sa Kongreso na siya mismo, si Saldico, ang humingi sa akin ng 3,000 containers of imported fish para ipasok sa kanyang nominated companies. Ito po yung kanyang text sa akin. Evidence ko to. Ayun. Ayun ang maganda. Ayun ang maganda. Kapag ka magpaparatang ka, o magsasabi ka, magtuturo ka, ano ka, sabi nito, sabi niya, sabi nito, sinabi sa akin ni Martin, sinabi sa akin ni... Papakita mo sila ng ebidensya. Di ba? Pakita mo sila ng ano. Yung totoong ebidensya, hindi gawa-gawang ebidensya lang. Ha? At least to, malakas ang loob dito, may ebidensya to. Actor. Commercial na naman. Kaya lang, mga boss. So, habang nag-commercial, okay? So, magandang ginagawa ni Sec Laurel kasi meron siyang pinapakita ng ebidensya, di ba? Kahit na hindi natin alam kung gawa-gawa niya lang yan ni Sec Laurel yan, pero at least alam natin na meron siyang pinapakita ng ebidensya, di ba? Hindi mo siya masasabi na nag-invento lang siya, malakas ang loob niya. Hindi kagaya ni Saldico, mukhang hindi pa siya gumawa ng ano niya eh. Palagay ko, hindi siya gumawa ng script niya eh. Ito na. Ako, pwede kong pakita sa inyo to. But under the law pala, I just found out na kung gusto nyo makita to, kailangan may consent din ni Saldico. So, Yun. Tinan mo, inisip pa yung kapakanan mo, loko. Saldico, magbigay na ka ng consent mo para makita nila ng public na to. Tinan mo? Ngayon, pag hindi ka pa nagbigay ng consent, papabor pa sa'yo. Sabihin mo, ayaw mo.
Dahil mo ayaw mo, ganyan ka naman eh, tuso ka naman eh. Pakilang. Di ba? Ngayon, kung talagang wala ka ng loob mo at wala kang, hindi, nagsisinungaling yan, sige, pakita nyo. Di ba? Pakita mo. Hindi ka, walang katotohanan yan. Yun. Maniniwala kami sa iyo ngayon. Di ba? Dito ngayon kami magdududa. Pero palagay ko, hindi mo bibigyan ng consent. Malinaw na hindi ko siya pinagbigyan at alam niyo ng lahat yon. Kaya, kasi meron na rin kaming sistema na fair and transparent pa sa lahat to level the playing field katulad ng Hindi naman sa pag-ano, mga boss, isipin niyo, ang ano kasi, ang tayo, hindi naman tayo mga takat bobo para hindi natin malaman kung sa pagsasalita pa lang ng tao, sa mukha pa lang ng tao, kahit huwag niyong intindihin yung damit nabibili yan, na ano yan eh, na nabibisa ng tao eh. Pero makita mo sa pagmumukha, sa sa arte, sa salita, sa dating, di ba? Sa ugali, basta makikita mo kung ang tao ay masama o mabuti. ginawa natin sa asukal. Kapag hindi mo nababasa yung mga ganyan, mga simpleng ganyan, ay talagang meron talagang ganun tao eh. Hindi makabasa ng ibang tao ng hindi nila binabasa sa pagmumukha o sa salita o sa datingan yung personality ng tao kasi ganoon din sila eh. At gagawin pa natin to Tapos sasabihin ng iba, judgmental mo naman. Kung ayaw mo ma-judge ka, kung ayaw mo mahusgahan ng iba, ayusin mo. Di ba? Huwag niyo sasabihin na porket na sinabi ka ng gano'n ka dahil ano na, judgmental na yung tao. Nag-judge yung tao na yun kasi nakita yung style mo eh, nakita yung salita mo, nakita yung pagsisinungaling mo, nakita yung pagmumukha mo, nakita yung meron ba namang darating ka sa isang party, for example, sa isang birthday o sa isang lugar. Mukhang ganito, mukhang nakadurog, ayaw mo ipakita yung mukha, hindi ka pagdududahan, hindi ka husgahan. Ngayon, kung ayaw mo husga ka, umayos ka, di ba? Para hindi mo sabihin judge ka, judge mo yung ano mo eh, pinapajudge mo yung sarili mo eh, di ba? sa mga ibang commodities. Because of this series of events, at dalawang beses ko na siyang tinanggihan sa kanyang napakalaking mga request. Naramdaman ko na galit Lakad sa ako, nakita ko. Lahat ang ganyan eh, maglakad, kala mo. Ganon-ganon, kala mo hindi pa pahuli ng buhay, tapos sabihin, hoy, hati ka pa. Judgmental ka. Paano hindi judgmental? Ay pinapakita mo. na si Saldico sa akin at gumagawa na siya ng hakbang to destroy my credibility. Inumpisahan na niya akong siraan kay Speaker Martin Romualdez at sa kanyang core group sa Kongreso at that time. So, ibig sabihin talaga si Saldico talaga mahilig manira pala talaga noon pa. At nandito tayo ngayon sa pinakabagong kabanata ng kanyang Netflix series. In conclusion, pinalalabas ni Saldico na nag-aalala siya sa mga kapakanan ng ating magsasaka at mangingisda at consumers. Subalit napakalinaw ang kanyang kasakiman, ang kanyang interes at agenda ay pang sarili lamang. Ben, kung magkakaroon ng katotohanan to lahat, kung if this thing is gonna go down to the bottom, na ikaw ay madidiin, Saldico, tandaan mo, ikaw ang pinaka-worst na Pilipino na nakilala ko talaga, na nabalita ko sa history ng Pilipinas. Ikaw ang pinaka-worst. Hindi Saktan ka lang, gusto mo. para sa taong bayan. Saldico, ang masasabi ko sa iyo, umuwi ka na. Harapin mo lahat. Umuwi ka na daw! Yan ang panawagan ng mamamayang Pilipino. Isipin mo, mga boss. Isipin nyo mga boss, ang daming masasamang tao sa mundo. Ang daming gumawa ng mga atentado sa mundo, ang daming mga siguro yung mga nakakulong na, mga napatay na, o napunta na sa history na pinakamasamang tao sa mundo. Pero ito sa panahon natin, lalo sa history ng Pilipinas, palagay ko, ito si Saldico na pinakamasamang tao sa buong mundo. Akala ko dati si Kibuloy eh. Si Kibuloy kasi ginamit pa yung Diyos eh. Di ba? Masamang tao din yan eh. Isipin mo, ginamit mo yung Diyos para mag-come up ka ng ganitong kalaking kapangyarihan, ganitong kalaking kayamanan, ari-arian, di ba? Nung sinasabi ko na nung pinapapal ko si Kibuloy noon. Pag to si Kibuloy napatunayan o nagkaroon ng kaso, nakulong to, balang araw,
dahil sa kanyang mga masamang ginagawa. Ito na ang pinakamasamang tao sa buong mundo nung makikilala ko, sabi ko dati. Kasi nga talagang masyado niyang ginamit ang Diyos, eh. Masyado niyang ginamit ang Diyos para mapagtakpan lahat hindi mapagtakpan, para siya ay gustuhin ng mga miyembro niya. Ginamit niya mabuti yung Diyos, di ba? Masyado niyang ginasgas yung pangalan ng Diyos para siya maging tanyag o para siya yumaman siya para sa pansarili niya. Nangyari nga, nakulong nga siya. Sabi ko, talagang masamang tao pala talaga 'to. Sabi ko, di ba? Tapos eto si Saldico, mas matindi pala 'tong tao na 'to. Kasi ito si Saldico kaya nasabing matindi kahit na hindi siya religious person. Kasi um, nung nasusukol na siya, nung alam niya na wala na siyang lusutan, ang ginawa niya, kumapit pa siya lalo sa patalim. Lalo pa siyang kumapit sa masama. Imbis na mag-repent ka na, di ba, mag-ano ka na, bumaliktad ka na, umamin ka na, humingi ka na ng tawad sa mga Pilipino. Gano'n eh. May pagkakataon kang humarap sa video, may pagkakataon ka na, binigyan ka na ng pagkakataon, or binigyan ka na ng pagkakataon mag-isip. So, maaaring sinasabi, ako, opinion ko lang to maaaring ginawa yan ng Saldico kasi masyadong maraming bata sa buhay niya. Di ba? O sa pamilya niya. Huwag kang aamin. Ganito ang gagawin mo, kung hindi, isa-isa kong papatayin yung member ng pamilya mo. Maaaring ganun eh, di ba? Hindi natin alam. Kaya siya napagawa ng ganyang video, kaya siya napapayag na maglabas ng ganyang mga sinungalingan kasi nasa bingit na ng panganib ang kanyang pamilya. Di ba? Hindi natin masasabi kasi itong iskandalo na to, hindi maliitan to, malakihan to, malalaking taong involved dito. Pag tinuro niya talagang totoo, malalaking tao talagang madadamay, talagang mabubunyag lahat, pwede siyang ipapatay o ipapatay yung mga pamilya niya pag hindi siya nakapag-cooperate. Maaaring ganun ang sitwasyon niya, kaya masasabi natin na nagawa niya yun. Ha? Wala siyang choice, kumbaga, wala siyang choice. Pero, kung ginagawa ito ni Saldico on his free will, na gusto niya talagang gawin to para mailigtas niya yung sarili niya, para maituro yung silang buong Marcos at buong pamilya na baka sakaling mapaniwalaan siya at manalo siya at maapswelto siya dahil kapag kumampi siya sa kabila, maapswelto siya ang pangako sa kanya o whatever, kung ano man yung reason nila. Kung talagang ginawa niya yan, choice niya yan, napakasamang tao niya talaga. Di ba? Kasi meron siya pagkakataon eh, buhay pa siya eh, hindi pa siya napapatay eh. Di ba? Pwede siyang gumawa ng isang salaysay na kapag may nangyari sa pamilya ko, may nangyari sa mga anak ko, sa asawa ko, sa akin, ito, ang sasalaysay ko sa inyo, ito ang pumatay sa akin. Di ba? Total, you're gonna go down anyway. You're not going anywhere, man. You're gonna go down, you're gonna be in jail, you're gonna get in trouble. Lahat ng mga bagay na mayroon ka, kukuhanin sa'yo. Napahiya na ang buong pamilya mo, napahiya ka na sa buong mundo. Di ba? Ano pang gusto mo? Gusto mo pa rin sakipin ang sarili mo? Men, umamin ka na, magpakulong ka na, magpabulok ka na sa kulungan. Okay? Turo mo na kung sino ang talagang mastermind yan. At ngayon, humingi ka na ng proteksyon para sa pamilya mo. Di ba? At least, nakatulong ka sa mga Pilipino, nakatulong ka sa amin. Total, natulungan naman namin yung buong pamilya mo. Naranasan nyo na naman kung paano mabuhay ng mayaman, marangya at makapangyarihan. Di ba? So, bigyan mo naman ng chance yung mga Pilipino. Kung may pakialam ka pa, palagi ko wala ka naman pakialam sa mga Pilipino eh. Pero kung may pakialam ka pa, di ba? Meron ka pang chance na sabihin ang totoo at humingi ka ng tawad sa Panginoon at sa mga Pilipino na inagkabyado mo, sa mga taong niloko mo, lalo na sa Diyos, humingi ka ng tawad sa Diyos. Baka sakali pa na magkaroon simpatya sa'yo yung mga kagaya namin na naiinis sa'yo. Di ba? Pero kung paninindigan mo, yung kasinungalingan mo, ewan ko kung ano yung bumabalot sa isip mo, bumabalot sa puso mo, kung ano man nangyayari sa'yo. Sana dumating yung panahon na matulungan ka ng ating Panginoon. Kasi kami wala kami matutulong sa'yo eh. Wala matutulong sa'yo kahit sino eh. Di ba?
may sarili kang desisyon, lumapit ka sa Diyos, pakikinggan ka ng Diyos kung sincere ka. Kahit gaano ka pang kasama, pakikinggan ka ng Diyos, basta lumapit ka sa Kanya, mag-repent ka. Okay? Okay mga boss, hanggang dito lang tayo, medyo napahaba tayo ngayong gabi, pero bago tayo bumitiw, meron tayong babasahin na isang Bible verse, okay? Itong nasa screen ko ngayon, hanapin ang kaharian. So, ang ibig sabihin nito, meron lang ako share sa inyo na Bible verse. Isa rin sa mga matinding Bible verse to, na sikat din to eh. Share ko lang sa inyo para yan. Oops. Saan ba? Tama ba? Tala mga boss ha. Basahin natin sabay-sabay. So ito ay ang Mateo 6:33. Mateo 6:33 mga boss. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Mateo 6:33. Okay, huwag niyo makalimutan mga boss ha. Sabihin, hanapin muna natin ang kaharian ng Diyos. Iba kasi kapag hindi ka masyadong nagbabasa ng Biblia o hindi masyadong nakikinig sa mga salita ng Diyos, kapag sinabing hanapin ang kaharian ng Diyos, medyo malalalim ka na dyan eh. Paano mo hanapin ang kaharian ng Diyos? Di ba? Pumunta sa langit, gano'n. So, para maintindihan ng mga kasi nung sabagay hanggang ngayon meron pa rin ako na mga words na hindi ko masyadong naintindihan, malalim kasi ang Biblia eh. Pero okay, nung dati kasi ako nung narinig ko tong verse na to, parang nagtaka ako eh. Paano mo? Tama ba 'yon? Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. So, paano mo hahanapin? Di ba? Ano bang klaseng kaharian? Ano bang klaseng katuwiran? So, para mapaliwanag ko sa inyo ng isang simpleng paliwanag, boss, ang sabihin niyan, ganito. Hanapin niyo yung kaharian niya at ang kanyang katuwiran. Ibig sabihin, kasi ang katuwiran ng Diyos ay mabuti, di ba? Ang katuwiran ng Diyos lagi mabuti, di ba? So, kapag lagi ka nasa mabuti, yung katuwiran mo lagi nasa mabuting side, sa positive side ka lagi kang gumagawi doon, napupunta ka sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin sa lugar, sa kaharian niya, kasi yung kaharian niya maganda, mabuti, maayos, lahat ng walang masama, walang madilim, walang baluktot, parang ganon. So dapat lahat ng pangangatuwiran mo sa buhay, laging nasa tama. Yung pangangatuwiran mo, yung decision mo, kaya nga lagi sinasabi, put God first, di ba? So lagi mo siya unahin para mahanap mo yung pangangatuwiran niya sa buhay. Yung pangangatuwiran natin bilang tao sa buhay, kailangan laging may gabay niya, laging sa kanya nanggagaling yung sagot, kung ang dapat natin gawin, yung katuwiran, yung desisyon, lagi nanggagaling sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng hanapin mo muna ang kanyang kaharian at kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So ibig sabihin, lahat ng pangangailangan mo, mapupunta sa iyo. Lahat ng pangangailangan mo na kailangan mo sa buhay mo. Hindi yung mga wants, yung mga gusto, yung mga bahay, mga bahay, inisip sa mga tao. Sumusunod naman ako sa Diyos, pero bakit ganun pa rin ang buhay ko, mahirap pa rin ako. Hindi gano'n yun. Sabihin nun, pag sumusunod ka sa Diyos, siyempre lagi tama ginagawa mo, di ba? So, lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa iyo. So, ibig sabihin, lahat ng pangangailangan mo, kulang ka sa ganito, kulang ka sa ganyan, hindi ka kakapusin, di ba? Kung kakapusin ka man, laging may darating na parang para sa iyo. Kasi lahat ng bagay ay idaragdag sa iyo. Pangako niya sa iyo yan, di ba? Kasi siyempre, laging gumagawa ng tama, di ba? Siyempre, kapag gumagawa ka ng tama lagi, hindi ka mapapahamak. Kasi ang napapahamak lang yung gumagawa ng mali eh.
Kaya ka nagkakaroon ng maling resulta dahil mali yung desisyon mo. Pag tama yung desisyon mo, magiging ang resulta ng ginawa mo, tama din. Di ba? Hindi ka makapahamak. So, ang mangyayari niyan, magiging pabor lagi sa'yo ang takbo ng buhay. Kasi lagi tama ginagawa mo, di ba? Dahil katuwiran ng Diyos lagi sinusunod mo, di ba? Pero again, hindi yan na yung gusto mo, di ba? Hindi yung gusto mo. Gusto kong malaking bahay, gusto kong maganda sa kotse, gusto kong maraming pera, hindi ko yun. Lahat ng pangangailangan mo, lahat ng yan, para mabuhay ka, ay idaragdag niya sa'yo. Basta susundin mo lang yung katwiran ng Diyos. Okay, mga boss? Sana naiintindihan niyo yun. Medyo malalim yun, pero kapag lagi tayong nakikinig sa salita ng Diyos, marami tayong matututunan at lalawak yung paunawa natin. Tsaka mas maintindihan natin kung anong ibig niya sabihin. Kasi yung mga salita ng Diyos sa Biblia, parang siyang parang siyang diary, love letter niya para sa atin, para sa mga tao, na kaya niya yan pinasulat para basahin natin, para magkaroon tayo ng idea kung sino siya, di ba? Tsaka kung sino tayo, kung anong purpose natin sa mundo. Okay, mga boss? Magandang gabi po sa inyo lahat. Sana po magkaroon tayo ng maraming subscriber pagka napanood nyo to. Sana paki-like nyo lang at subscribe at pakipasa nyo sa mga kaibigan nyo, mag-anak nyo, para dumami tayo sa ating munting channel. Maraming salamat po sa inyo. Ako po si Jing Makasidag. Ito po ang Kapayang TV at tandaan, mas matibay ang tunay. Peace.